Talaga namang kinilig si Ryan Bang. Pati na rin si Vice Ganda at napanganga siya na parang ganito. O di ba? Dahil andon si Herlene Budol bilang isa sa mga guests with the yung mga selected na Binibining Pilipinas contestants this 2022 sa It's Showtime. Tuloy-tuloy ngayon ang mga special guestings ng mga candidates ng Binibining Pilipinas 2022 sa mga iba't ibang entertainment shows. And isa dyan ay ang It's Showtime. So, nakita natin na yung mga ibang Binibining Pilipinas candidates ay present doon. So, ang isa sa mga pinaka-inabangan na candidate doon is si Herlene Budol. O, diba? Tapos, andyan si Stacy, si Karen, si Graciela. So, andyan silang mga selected candidates na naging guest sa It's Showtime. So, napanood nila yung mga ibang programs such as Q&A. So, nakita nila kung paano bumanat ang mga candidates sa Q&A sa mga kakaibang show ng mga Beckies, kung paano sila magtagisan ng wittiness. O, diba? So, yes. Nung tinawag na yung pangalan ni Herlene Budol sa It's Showtime para at least makapagbigay pugay, kinilig sila kasi, syempre, ang isa doon sa mga host ay naging friend ni Herlene Budol na si Ryan Bang. And yes, nakasama ni Herlene Budol si Ryan Bang sa isa sa mga vlogs niya kung saan kung paano magtimpla ng 4 bambams, o di ba? Yung isang juice drink, o di ba? Yung juice drink kung paano magtimpla, parang kalye style. So, introduce niya yon kay Ryan Bang. Pero I think alam na ni Ryan Bang yung mga timplang ganyan, yung mga juice drinks na ganyan. O, di ba? So, yes, natuwa si Vice Ganda na andun si Herlene Budol dahil alam na nila na siya ay host ng It's Wawawi, o di ba? Parang It's Showtime. Wawawi by Willie Revillame for I think 2 years, and dun siya sumikat. And yes, I'm not sure kung yun yung rival ng It's Showtime, yung Wawawi, o diba? And ngayon, bilang isang contestant, so parang nagkaroon ng parang issue dahil daw sa tahimik si Herlene Budol sa It's Showtime. So, yan yung picture. Pero, syempre, hindi naman natin na maikakaila na magkaiba sila ng network, and she is present over there as a candidate ng Binibining Pilipinas. So, yes, syempre parang maninibago ka dahil andun ka sa ibang network while under contract ka sa GMA. So, di ba, parang awkward, but syempre it's fun dahil nagkaroon siya ng konting moment para makabanding yung mga host after yung show. So, I am sure na every mga guest ng mga Binibining Pilipinas, tsaka yung mga artista na nag-guest sa It's Showtime, they will get the chance to meet them personally. So, I'm not sure kung baka mag-upload si Herlene Budol ng mga photos niya sa mga artista, or baka mag-upload siya ng vlog niya together with the It's Showtime na cast. So, if ever man na baka payagan siyang i-vlog about yung mga ibang artists sa ibang network, why not, 'di ba? Pero it depends siguro. I'm not sure kung walang violation if magvo-vlog siya about sa mga banding niya with the other network na mga kapamilya artist. O, 'di ba? So, ayan, wala namang masama kung bibisita siya dyan because wala namang siyang nilalabag na any rule ng either BPCI or rule ng GMA na pumupunta siya doon sa kabilang station while under contract ng GMA. O, diba? Ayun. So, ang masasabi ko lang is we will expect Herlene Budol to parang maging guest sa mga iba't ibang entertainment shows, pwedeng mga game shows ng ibang networks, dahil yun yung isa sa mga part na promotional na parang activities ng Binibining Pilipinas dahil papalapit na ang finals night, yung Grand Coronation Night ng Binibining Pilipinas that will be on July, yung katapusan ng July this month. O, diba? So, I think that will be at around 9 PM.
live po siya, syempre sa Araneta Coliseum, sa Big Dome, and then available kung yung mga far-flung area such as me, ayun, maaabangan ko siya sa YouTube channel ng Binibining Pilipinas. Meron din sila sa Facebook page. And syempre, I'm not sure kung delayed telecast ang gagawin ng Kapamilya Network, yung A to Z channel, TV5, ayun, Kumu, yun. So, I'm not sure kung ila-live telecast nila yon or delayed telecast. But for sure, there will be another telecast sa Grand Coronation Night ng Binibining Pilipinas where the BPCI will finally choose the winners for Miss International, Miss Grand International, Miss Globe, Miss Intercontinental, tapos first and second runner-up. And we are not sure kung may idadagdag pang corona. And kasi napaka-mysterious ng BPCI in terms of nagdadagdag ng corona or not, o diba? Katulad nung last year. So, through the years, ayan, may mga nadadagdag bawas ng mga crowns sa Binibining Pilipinas. And yes, we are so excited na maabangan natin yan sa July 31. O diba? Correct me lang sa date kung mali yung nasabi kong date. Ayan. So, that will be all for this update. And I can only say na good luck sa mga ladies. We are hoping and praying na maganda ang magiging finish nyo, placements nyo sa finals night ng Binibining Pilipinas. So, thank you very much for watching. And kung may questions lang kayo, mag-comment down below lang kayo. And mag-update ako sa inyo yung final prediction list or yung mga chances na makakapag-place yung mga ibang candidates sa Binibining Pilipinas 2022. So, that would be all. Thank you very much and have a wonderful day.